O mga kalaro, bago magsimula yung video, panoorin yung tatlong video na to dahil 3,000 subscriber na tayo, mamamahagi tayo ng mga ibon para doon sa mga bumabaka naman saka humihingi ng gift card dyan. Hulaan nyo na yung last 3 digits. Panoorin nyo itong video na to para malaman nyo. Ha? Gandang ano yan. Tapos ito naman yung mga breeders niya. Oh, ito naman yung stock. Cock saka hen. Cock and hen. Oh, konti lang yung mga breeder ko actually na siguro mga 12, 13 pairs lang to. Ang karamihan sa ibon ko, puro mga matatanda. So marami na akong hindi nagagamit dito. Kaya yun ang problema ko ngayon. Pag nagsalang ako talagang pahirapan. So ngayon, ito yung mga last clutch, gagawin ko ng stock. Ngayon pa lang ako mag-i-stock. Sa pag nag-breed ka niya ng next year, mga wala pang 1 year yung magiging breeder mo, papaidarin mo pa yun. Papaidarin ko pa yun. Okay. Actually, nagagamit pa naman yung Ang isa kong ginagawa, tulad nun na pagtapos ng karera, pwede ko, sinasalang ko na yun. Basta kumarera, kasi mature na yun eh. Mas mabilis silang mag-mature kung kinarere. Pero pag stop, siguro mga 2 taon. 2 taon. So, ganun din ako, pagkakarera niya, sinasala ko kung sakaling manalo. Katulad nung MacArthur ko, 2, Paris ko. Oo, ang dami ng anak eh. Babaya, titignan natin yun. Kasi baka kalaro natin, naghahanap yun ng mga... Parehas MacArthur yun ha. Mamaya pag-usapan natin yan. So ito, ano mga to? Ano may mga edad na, iba malalaki na ilong, borga na eh. Ayun, karamihan talaga dyan, may mga edad mga na. Cock na. Anong mga bloodline nito? Mga ano yan? Mga... Actually, nag-umpisa ako, ang pinaka-baseline ko talaga, yung demonyo line. Demonyo line, Yung demonyo line na yun lang yung tawag nung nakunang ko. Pero ang baseline nun, Schlomer. Schlomer. So, ibig sabihin, yung demonyo line, hindi ko nagpangalan doon sa nakuha naman. Yung nagpangalan yung tropa, kasi nga, kinarera niya yung ibon. Nung pag-uwi daw yung ibon, lalo pag mainit na mainit, yun yung 40 nun. Pagdating daw ng ibon, nanlilisik daw yung mata, pulang-pula eh. Kaya demonyo line. Pinangalanan niya demonyo line, yun yung nakuha namin. Astig astig ng pangalan, demonyo line. Nakakalaban o, angel line. Ayun na. So, demonyo line, karamihan to, may pasok na. Demonyo line talaga yung baseline. Tapos, ang problema ko sa demonyo line, Middle distance lang. Ang problema, pagkadating na ng ng tawid dagat na, extreme long distance. hindi na niya kaya. So, ang ginawa ko, nag-infuse ako ng tensilytic. Tensilytic. Okay. Yung mga Mariano na tensilytic ni Deng. Yung mga Mariano ang baseline. Mariano. Yung ano yun? Yung kulay din niya, ganito, no? Ganyan ba? Pencil. Ito. Ayan. Tapos may mga pencil. Yan. Pencil, Ayan, ganyan. Ayun ang pinasok mo. Na yan. Yun yung pinasok ko. Simula nung pagpasok ko nun, na sila, nagkaklak na ng Tacloban pataas. Okay. Kaya yung kombinasyon na yun na yung na-retain ko. So karamihan dito, yun na yung kombinasyon ko. So ayan, kita mo yung kombinasyon na. So itong mga bloodline na to, ito na yung talagang originals ng mga ibon ni Idol. Ngayon, mga breeders niya, ito na may mga edad na lang. Ngayon, nag-i-stock siya. So, yung MacArthur mo, may pasok na demonyo line yun. Oo, kasi ang nangyari, yung mismong demonyo line na breeder, binreed ko, yung anak niya, second overall ng PPBC pa nun eh. PPBC 2010. Tagal na, di ba? 2010. After 10 years, pumanak siya, pinaris ko dun sa tensilytic, yung mismong ibon na 2010 overall, nung breeding ng 2020, 10 years pinaris ko dun sa ibon na tensilytic ni Deng. Umanak siya ng second overall na MPFL, complete lacking hanggang Tacloban. South, complete lacking. Grabe. Complete lacking, 2 lang kami yung complete lacking nun, MPFL, hanggang Tacloban. Yung MPFL na complete, yung second overall na yun sa MPFL, binread ko ulit, pinasok ko sa EDL-OLR. EDL, Nung last lap, Kalbayog, pang 10 siya sa Kalbayog. Okay. Yung ibon, yung anak nung second overall, Yung, tapos binaiba ko, yung EDL-OLR. Yun yung nanay nung MacArthur Clacker ko. Ayun. So, 4 na generation. 4 na generation, 10 years na nagantay Tapos na-breed. Kaya sabi ko nga nun dati, nung hindi pa ako nag-i-infuse ng tensilytic nun, middle lang yung laro ko eh. Kaya 10 years, kita mo, after 10 years, bigla akong nagpa-clock ng Tacloban.
Kasi doon pa lang yung time na nag-infuse So, ako. si Tensi yung nagbigay ng long distance. Yun, Extreme long biglang nung pinares ko middle to long, naging long na. naging long na. Oo, naging long. So, kailangan mo talaga impusan para sumuano siya, Oo. pumasok. Actually, marami akong na-infuse. Siguro ano lang nagtugma yung linyada. Nagtugba, oo. May ganun din talaga, yung talagang kailangan parang mag-blend talaga yung linyada nila. Kaya So- kailangan timplahin mo talaga eh. Hindi siya yung ubra yung kukuha ka lang ng ibon kung saan sa. No, sa tiyaga. Isipin Oo, mo, tiyaga. ano Oo, yun? tiyagain mo. Iwala ka dun sa ibon, tiyaga ka na magpasok. Kasi kung, ayun mga kalaro, lalo na yung mga newbies natin dyan, may nag-PM sa akin eh. 2 years pa lang doon siya nag-iibon, di pa rin siya manalo. Hindi, yun eh. Hindi ganun yun eh. Kailangan mo talagang tiyagain eh. Kasi kapag mahal mo yung pagkakalapate. Kasi sabi ko, in 2 years, minsan nga, baka buti ka sa punta, hindi ka pa manalo. Ayaw ka talaga. Pero gano'n ha, kasi hilig yung pag-iibon. Ayan, si Sir, tingnan mo development ha, hanggang ngayon, nag-MacArthur. Na sinagaan niya yung bloodline, pinasukan niya ng mga bloodline hanggang makuha niya yung tamang timpla ng ibon. So ito Sir, yung mga ibang off-color dyan, kagaya nun, ano yun? Alin. Yun yung off-color na yun. Sa baba. Yung ano yan, pre, mga tipler eh. Tipler. Tipler. Taas lumipad yan. Pang ano ko sana yun, panggabay ko sana dati. Kaso hindi ko na nabibreed. Pero ano talaga yan? Pagka yung tipler, sinama mo sa... Oo. Mataas na lipad. Mataas. Oo. Ganun pala, totoo pala yun. Kaya yung iba din, nag-ano ng ano. Meron ako dyan dati talaga. So yan, kita nyo yung mga pencil. Yung mga pencil dito, kadalasan yan. Mga pencil yan. Ito mismo, galing to mismo kay Deng. Pencil itik. Itong ano, splash. Clock yan ng Tacloban. Takloban. 9 overall yata, 7. Sa EPR. Takloban, clacker ha? Ayan yung tatay nung ng isa kong finisher ng MacArthur. Finisher lang, hindi nag-clock. Okay. Oo. Kahit na finisher, iba pa rin. MacArthur is MacArthur pa rin yan. Ano yan. Tapos ito yung ano mo na. Ito yung hen. Pakita ko sa inyo. Ito, mga hen naman to. Ano na rin, puro matatanda na. May edad na. Mga ilang taon mo, baka ilang taon din aabot sa'yo ng hen sa pag-aalaga mo ganito? Mga 10 years, nagpapalabas pa? Oo, mga 10 years, nagpapalabas pa eh. Actually, marami dito matatanda na, kaya nga, mag-i-stock na ako eh. Mga pinaka-matanda mong, nagdo-12 pa? Okay. Mga 12, actually, di ba, yung banggit ko kanina, yung 2010, 2010 second overall ko, pinairing ko siya dun sa, nung 2020, so 10 years yun, naglabas ng second overall. So, 10 years yung ibon. 10 years in the making. 10 years. So, ibig sabihin, talaga sa pag-aalaga, kasi iba nagtataka bakit daw aga mag-off no hen, hindi na naglalabas. So, nakita nyo naman kung paano mag-alaga si Idol. Kita nyo rin yung sa taas, sa bibilad yung mga ibon. Umaabot Importante yun. ng Nabibilad. 10 taon mahigit. So, importante talaga yung pag-aalaga sa ibon. Kapag yung binread mo na napakatuloy-tuloy, malamang off talaga yan. Actually, pwede kang mag-breed ng dire-diretso eh. Basta pag break mo, bilad mo. Ganon. Pagka-break bilad. Ako pang-walo na to eh. Walong clutch. Nagbabi. Itong ibon na to, pang-walo na to. Ayan, Ito yung ano ko eh, parents ng MacArthur Clacker ko. Ayan, Pang-walo na yan, pang-walong clutch. Pang-walong clutch yan. Kita mo yung kondisyon ng ibon, nung breeder. So, mga pag ganon, pagka win rate mo, ilang buwan mo? Actually, katulad ngayon, August. So, last na yan. Ilalabas ko na sila rito. September, October, November, December, mag-breed ako. So, 3 months. Pares, ganoon din ako. Sa bibilad. Bibilad ko. Tapos, ang clutches mo, kagaya nito, 8 clutch. Naku, pagka mga ganyang 8 clutch, yung itsura niya, dapat basa na mga mukha niyan. Ayun, kita mo. Ayun, galing talaga mag-alaga. Ganyan, importante. Saka yan, malaging malinis. Ginatasan ko kasi to. Kasi yan yung parents ng MacArthur Clacker ko eh. Madami yun agad. Maganda na. Ginatasan ko, walang clutch yan. Mga for breeder na rin yan. Bali yung dalawang MacArthur mo, magkapatid yun? Magkamag-anak. Magkamag-anak. Oo. Ang isa lang ang pinanggilingan nilang ibon. So parang yung, di ba banggit ko, yung MacArthur Clacker, fourth generation. Yung finisher, second.
ganun. Bali third generation. Oh. Magtiyahin. Magtiyahin. Okay, pag-usapan natin yung detalye niya. Ito, idol, ito yung breeder mo. Ito na yung salangan mo, ito na lang. Ito lang, oh. Talagang Konti lang, oh. Konti lang, oh. Konti lang. Piling-pili. Piling-pili lang. Okay, pag nakakuha tayo ito, mga kalaro, di ba? Madaling-madali. Kasi ang makukuha mo, galing na sa mga salansala. Oo. Konti ka lang mag-test line, wala na, yun ang bloodline mo, yun na yan. Actually, pagka nag-breed ako, laging dun sa line nung MacArthur. Doon Pagka nagagaling. kahit mag-infuse ako ng ibon, dun lagi nakapares. Ganun lang. Ganun. So ito, discarding mo dito sa double cage to no? Pero yung lumang double cage siya, makapal. Tapos may pinto makapal. dito. Kaya mga pa to, pang lovebirds nga. Mga lovebirds, yun mga... Tapos, ito yung nilalagay mo na, itong... Yan. Ito, nakakita ko sa Lazada to Maganda rin pala, may takip. At kay Cheat ko yata na binili. Ayun, kay Cheat, si Cheat, may nagbibenta niyan. Ayan, meron siyang takip. Para hindi nakakalkal. Tapos yun sa tubig niya. Ito, yan. Ay, malaki malaking guwa. Para isang araw na nila yan. Tapos gumapagawa siya ng ganito, idol, pwede yung gayahin to. Para Para sa records. Sa records. Gaya nga ito para hindi ka na tapos buburahin mo lang, white Binubura ko lang. marker lang ang gagamitin mo. Yan. Ayan, mga kalaro, grabe. Ang ganda dito. Mamaya, pag-uusapan natin, magtatanong tayo tungkol doon sa MacArthur niya. Papakita rin natin sa inyo, mga kalaro, ha? Okay na, ha? Ay. Okay na, ha? Mag-subscribe na. Bye. O ayan, mga kababayan, nandito tayo ngayon sa binibenta natin dito sa San Fernando. Amayas, Cape San Fernando. Pakita ko lang sa inyo yung model unit, single home 60. Pasok tayo. Ito, yung mga kababayan natin yung sa ibang bansa na gustong mag-invest. Magandang investment para sa inyo. Ito, pakita mo yung Actually, ito, dress up unit to. Yung mga nakalagay dito, yan yung mga sample para may idea kayo. Pero once sa turnover namin sa inyo to, fully finished to. Ibig sabihin, may tiles na, pinturado na. Ngayon, pakita ko pa sa inyo sa taas. So, yan, saktong-sakto siya para sa mga starting families. Ano yung mga anak na rin? Pakita ko sa inyo sa taas. Ito yung kitchen natin. Ayan yung bathroom. Ayan yung sala. Ito yung kitchen. Tapos, isa sa taas. Ang makikita nyo. Ayun. So, kalaro, this is also 3 bedroom, ha? Kita nyo, 60, pero nagawa natin 3 bedroom. Pero, common CR tayo. Ito yung CR natin. Pakita mo. Ayan. Ayan yung CR. Ito yung isang bedroom natin. Kayo na lang mamili kung anong gusto nyo gawing masters. Ito. Ayan. Ayan yung isang bedroom. Dito yung isa pa. Ito. Isang bedroom. Then, meron isa pa tayo dito sa likod mo. Ito, pwede yung gawing masters. Ito yung mas pinakamalaki. So, 3 bedroom tayo with a common CR sa second floor. O yan ha. Maganda investment to, mga kalaro. Kung ako sa inyo, maganda kung nasa ibang bansa kayo tapos gusto nyo mag-invest sa Pinas, PM nyo lang. O yung maganda, magsimula na kayo mag-invest habang maaga kasi mas mura pa. Hindi ka pagkasimba. O ito na. Nakita nyo na. So, yun. O ito ulit. Yung ating sala. O, ayan ha, mga kalaro, okay na. Quick tour lang tayo, pero pag more information, PM lang. Okay na, bye.